Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, DJ Chacha, Sir Ted, at sa lahat ng tagapanood at tagapakinig. Maliban na lang sa fake news peddlers. Magandang umaga sa inyo. Good morning pa, Professor. Napanood niyo po ba yung privilege speech at yung video na ipresenta kahapon ni Senator Amy Marcos? At kung oo, ano pong reaksyon niyo Opo. dito? Napanood ko po, pero linawin ko lang, napanood ko dahil inibitahan niyo ko. Under ordinary circumstances, di ko na sana siya panonoorin kasi katulad ng isang viral video ng isang media network na yung may-ari naakusahan ng extortion. For me, this is a total waste of time and ayokong masyadong nagkokonsumo ng fake news sa media. At ngayon, yung reaction, syempre, nung napanood ko yung video at saka yung buong talumpati ni Senator Amy Marcos, talagang masyadong conspiratorial, masyadong matindi yung galawan para lang makumbinse yung kanilang constituents na meron silang dapat ipaglaban labas dun sa mas pressing issues tulad ng impeachment at saka yung pagbibigay hustisya sa mga biktima ng extrajudicial killings sa pamamagitan sa pagpapasuko sa isang miyembro ng senador ng mga senador na nasa mayorya sa kasalukuyan. Kaya again, ayoko nang ulitin yung mga nabanggit ko dati pero this is again a total waste of time sa totoo lang. Professor, sa matagal niyo na po na pagbabantay sa Senate floor, tama po ba tayo? Is this the first time na nagkaroon ng ganitong klase ng pangyayari? Nagkaroon ng ganoong klase ng pagpapakita ng kung tawagin ng iba ay conspiracy video? Okay, sa usapin ng pagpapanood ng video, syempre ilang beses na tayong nakakita na yung privilege speech ng isang senador ay nilalangkapan o nilalagyan din Sinasamahan, ng mga oo. video. Opo, sinasamahan ng video. Pero tama ka, minsan may mga senador through the years, through previous congresses, na minsan conspiratorial yung dating. Pero ang medyo kakaiba sa ginawa ni Senator Marcos, talagang mas lutang na lutang or highlighted yung conspiracy kasi gumamit siya ng video na napaka-alarmist at saka kung titingnan mo yung form and content, may background music pa, may boses pa na parang pinipilit kang kumbinsihin. So yung form at yung manner ng pagkumbinse ay mas halatang halata doon sa video. Oo. Kayo mismo kanina sa bungad pa lang ng programa natin, alam na no, na ayaw nyo ng fake news. Sino ba naman kasi talaga, Professor, Obvious. ang may gusto? We're monitoring this information over the years, pero gaano kadelikado pagka nakikita na natin na mismong sa Senate floor, may mga ganitong klase ng video na tayo na napapanood, hindi na mismo on social media, galing na mismo sa mga honorables natin. Napapaniwala po yung publiko na ganito dapat yung mga talumpati na para sindakin yung mas malawak na mamamayan, kailangan mo ng ganitong klaseng video. Tapos, it raises false expectations din sa practice ng journalism kasi minsan ang tatanungin ng mga hindi masyadong maalam sa media literacy at saka sa media education, bakit yung mga periodista hindi ganito mag-ulat? Bakit yung mga periodista parang masyadong malumanay at hindi kasing bombastic at kasing alarmist yung tono ng mga video na ito. So yun yung delikado eh. Kaya dapat linawin po natin sa publiko, hindi po ganito yung responsableng pagpapahayag ng saloobin. Kung halimbawa lang may ebidensya na may nagsusulong ng charter change o para pahabain yung termino ng mga opisyal natin sa gobyerno, dapat po malinaw yung facts at malinaw yung mga ebidensya. Halimbawa, may naka-file na bang bill para magkaroon ng charter change? Ano na yung status nito? So mas ganun yung facts na kailangan. Hindi yung sasabihin mo may nag-meeting sa isang hotel tapos pinag-usapan ito. Kumbaga, hindi mag-fly at hindi mag-float yung ganong klaseng ideya at madaling madedebunk yung mga ganong klaseng reasoning. At hindi ito sapat na ebidensya para mag-jump ka sa conclusion na merong niluluto yung ilang mga politiko po natin. Professor, dun sa haba ng video na yon, para sa'yo, ano yung pinaka-alarming? Saan ka pinaka nakakita ng, uy, parang iba na talaga to ah?
Dahil sa nagtuturo ako ng periodismo, nung nabanggit yung mainstream media tapos pinakita yung mukha ng isang anchor na pwede kayang pangalanan, Total Sige Channel 5 po. din naman yung Oo. True FM, Oo, si sige po. Ses Drilon, pangalan, kasi mahalaga siya sa diskusyon eh. Parang pinakita na irresponsable yung konteksto ng pagtawa ni Ses Drilon nung panahong yon. Ulitin ko lang, I think dito rin sa show na ito sinabi ko, walang mali dun sa ginawa ni Ses Drilon habang ini-interview niya si Attorney Jamie Bondoc na abogado ni Senator Bato de la Rosa. Kasi yung sinasabi ni Jamie Bondoc noon, napanood ko naman yung buong video, talagang mali yung kanyang interpretasyon sa batas, particular dun sa usapin ng pagsiserve ng arrest warrant. So wala namang kumakampi sa kanya na tama yon. In fact, kahit yung iba pang mga abogado na mas identified kina Duterte, sinasabi na mali siya. Kaya yung naging actuation ni Ses Drilon, normal po yon sa isang periodista na talagang magiging hindi kapanipaniwala yung kanyang mga facial reaction. So yun yung nakakaalarma sa akin. Kasi parang merong impression na mali at irresponsable yung ginawa ng media sa katauhan ni Ses Drilon. Kasi parang siya yung ginawang mukha ng mainstream media. At oo, yun ngang isa sa mga sinasabi dun sa video yung mainstream media, no, pinapakita na parang Mm. binabayaran. Oo, Yes, may tama mga ka. ganoon pong ipinakita na ngayon nakikita na rin natin sa ibang mga vloggers na yun din po ang finifeed nila dun sa kanilang Tama. mga followers. Pero eto nga, Prof, did you expect na mapupunta tayo at hahantong tayo sa ganitong sitwasyon kung noon nakikita natin yung mga matatalino na debate dyan sa Senado about policy, factual deliberations, yung mga nangyayari, and humantong na po tayo sa ganito. I mean, sa Okay. ano po bang reaksyon nyo doon na ito na po ang estado ng Senado natin sa ngayon? Una sa lahat, isipin nating mabuti na yung komposisyon ng Senado sa kasalukuyan, hindi naman natin nilalahat, pero batay sa kanilang track record, batay sa kanilang kahit yung level ng articulation at yung communication skills nila, hindi talaga lahat sila ay capable sa isang matinong debate na yung tipong panahon ni na Recto, ni na Tanyada, ni na Jokno, ni na Salonga, at iba pang mga bigwigs kumbaga sa Senado. Kaya nga, yung sinasabi ng isang senador, if I'm not mistaken, it was Zubiri, parang binanggit niya na nakakahiya na yung Senado sa kasalukuyan. Actually, tama naman yon, although one can counter-argue, di ba noon pa nakakahiya na, sorry yung Senado mula noon pa. Kasi yun yung problema sa kasalukuyang komposisyon na talagang puro intriga, puro chismis, at kahit yon ay napupunta sa Senate floor. Minsan ang palaisipan para sa akin, baka may sagot kayo, DJ Chacha o Sir Ted, wala bang complete staff work sa mga opisina ng mga senador para sabihin na Madam Senator or Mr. Senator, parang mali po yata itong magiging talumpati ninyo, baka pwede nating baguhin. To be fair din naman sa mga Senate officials at Senate staff natin, baka gano'n na kagarapal yung ilang mga senador na hindi na sila nakikinig sa feedback mula sa kanilang mga staff, kaya sila yung nagmumukhang ewan kapag in public nila binabanggit itong mga speeches na ito. At nakakahiya para kay Senator Amy Marcos na napilitan siyang i-withdraw. Hindi yung buong speech pero at least yung video na yon, kasi nga matindi yung objection sa minorya, pero kahit yung mayorya niya, 13 sila, remember, although 12 na ngayon kasi nagtatago yung isa, hindi siya makayang protektahan ng mabuti. Kaya it had to take, correct me if I'm wrong, it had to take Senate President Alan Peter Cayetano to suggest na i-withdraw na lang yung video. So, nakakahiya yun. Yun nga, Professor, ang problema pinagtalunan nila yan, na 'di ba? Strike natin sa record Yes. yan. The problem is, papanood nating lahat yan kahapon, it's all over the news, at ngayon nakikita ko na online, ito na rin yung kumakalat ngayon. May effect pa po ba yun?
Nandoon Wala. yun na nga, eh. Oo, papaano po Oo. bang gagawin natin dito? I mean, ano bang puwedeng gawin natin para sa susunod, hindi na po maulit yung mga ganitong klaseng eksena? Ah, sa Dapat ba oo. alam din ng mga kapwa senador kung ano mismo yung mga hindi man laman ng privilege speech o kung may video na ipapalabas just to make sure na hindi na po ito mauulit sa susunod? Well, yun yung palaisipan sa totoo lang kasi sa totoo lang sa level ng complete staff work dapat doon pa lang nahihimay mo na kung ano yung nararapat o hindi nararapat sa plenaryo. Ikalawang punto, common courtesy naman through the years sa Congress, whether sa Kamara yan o sa Senate, na kung may privilege speech ka, beforehand may kopya na yung mga kasama mo para kung may period ng interpellation, mariraise mo na yung mga questions mo. Dapat ganon. At ito rin yung isang nakapagtataka kay Senator Marcos, parang sabi niya, in the interest of time, hindi na siya tatanggap ng interpellation at Oo. sana raw mag-sink in na lang sa utak ng mga senador yung mga facts na sinabi niya. Hmm. So again, that's very questionable. Alam naman niyang magiging controversial yung pahayag niya, but ayaw niyang tumanggap ng interpellation. Yun yung kakaiba sa current crop of senators. This goes beyond Marcos Kahit yung ilang mga senador ayaw tumanggap ng interpellation kasi parang for some reason ayaw nila ng question and answer portion. Oo. Professor, sapat na ba yung ginawa ng minority senators kahapon? I mean, what can they do? Ano, medyo Hmm. matindi yung mga allegations sa kanila. Well, tama ka. Kumbaga, the most that they can do is to have it stricken off the record. Although, as you correctly mentioned, nasa internet na siya, ako napanood ko dun sa mismong Senate na live stream So kahit stricken off the record, andun pa rin siya. I doubt kung Yes. mareredact pa yon. Oo. That's the most that they can do. Kasi ganito, ah, pwede sigurong ihapag sa Ethics Committee yung ginawa ni Amy Marcos para naman she is put in her proper place at para hindi na niya ulitin yon. Kasi alam mo, DJ Chacha, Sir Ted, walang assurance na Amy Marcos will not do it again. And in fact, baka nga ma-embolden pa siyang lalo So nainis kayo sa video ko o gawa ako ng mas mahabang video pa. So yun yung problema sa mga klase ng senador na meron tayo, unfortunately, nasa mayorya pa man din. Professor, what do you think is the agenda of Senator Amy Marcos showing that video in public yesterday on the Senate floor? Dalawang bagay. Una, gusto niyang ilihis dun sa issue ng impeachment at saka sa issue ng ICC para mag-raise ng isa pang bagong issue na parang ang magiging naratibo siguro itong tsa na to mas importante kasi dapat magkaroon ng halalan sa 2028. So parang baka yun yung isang kanyang galaw na ninanais. Ikalawa, syempre, kailangan niyang i-consolidate yung mga supporter, lalo na ng mga Duterte. And in fact, kung ako yung tatanungin, ang mas audience nung pagkakataong yon habang nagpiprivilege speech si Amy Marcos, hindi naman yung sambayan ng Pilipino Siyempre sasabihin niya para ito sa mga mamamayan, pero para ito sa isang segment ng populasyon na sumusuporta sa mga Duterte. So this is one of those rallying cries na ginawa. Kung si Marcos, ito yung ginawa niya, if you would recall, si Bato de la Rosa naman, ang ginawa naman niya is to rally his supporters lalo na sa PMA at saka sa PNP by singing the PMA hymn. So ito yung parang PMA hymn ni Amy Marcos pero sa forma naman ng video. Oo. Professor, katatapos lang nung 'di ba, nung tension sa Senado. Ang ine-expect nga natin Yes, kahapon mapag-uusapan nila yung barilan at gulo sa Senado at sana ine-expect exactly. natin, I mean magkaroon ng settlement sa pagitan nitong mga senador na 'to para mapagtuunan na yung mas mga importanteng bagay. Pero with what happened yesterday, na mas tumindi ang emosyon ng tao. Ano kaya naman ang Mm. pwedeng gawin ng Senate President natin para kahit papano to put an end to this and to calm the public? Kasi nagbigay na rin po ng pahayag itong business group na hindi na rin sila natutuwa sa mga nangyayari ngayon. Exactly. I mean, ano dapat And gawin dito ni Senate President Alan Peter Cayetano to prove his worth na talagang yung pagiging Senate President niya, karapat dapat siya dyan sa pwestong yan?
isang salita lamang, resign. Sorry wala na ako iba pang maisip. Kasi sa totoo lang, sino bang grupo o organisasyon yung nagsasabing I stand by Alan Peter Cayetano and everything that he's done and that everything was handled very well mula nang nanungkulan siya noong May 11. Wala akong ma-recall na credible na organization. Siyempre may ilang mga individual na nagsasabi ng ganon, pero mas aligned sila politically kay Senator Cayetano. Kasi sa totoo lang, hindi lang mga dating eskwelahan o mga dating kaklase ni Cayetano yung talagang hindi natutuwa sa kanya, gaya ng nabanggit mo, business community, ayaw sa kanya, tapos among many other sectors, ayaw din. Kasi nga hindi natutugunan yung mga problema na kailangang ayusin sana sa Senate floor at saka yung pag-assume niya ng Senate presidency noong May 11, timing na na itatransmit na nung week na yon yung articles of impeachment laban kay Sara Duterte. So pwede niyang sabihin na walang kinalaman yung impeachment pero the telltale signs are there. At saka kahit si Senator Bato de la Rosa in some media interviews, inaamin naman niya na isa yon sa mga agenda nila bilang bahagi ng mayorya at bilang ika-13 boto na pumapabor kay Alan Peter Cayetano. So I think his resignation is in order. And what happened yesterday should be a wake-up call na dapat talaga mag-resign na siya at Mm. let someone else take over, preferably someone with more credibility and with more authority. May mga ibang pangalan ng nagfo-float na siguro pwede nating pag-usapan yung detalye mamaya, Mhm. pero wag na siya. Oo. Wag na siya. Okay. Number one, will he do it? Will he resign? And number two, I doubt sino... it. Oh, yun na nga po eh. Lahat Uh, tayo sa tingin natin mukhang di yun ang punta. Kasi kahapon, nung Oo nagsalita nga si eh. Senate President Alan Peter Cayetano, di ba, iba pa rin yung mga patama doon sa kanyang mga kapwa-senador, doon sa mga nabanggit niyang ilang mga salita. Pero kayo po, sa nakikita ninyo, kung sakali man, baka naman mali tayo, baka naman mapag-isip-isip Oo. ni SP Alan, di ba, na talagang mag-resign na lang siya. Sino po nakikita ninyo na sinasabi niyo po pwedeng pumalit sa kanya? Okay, syempre bilang convener ng Kontradaya, wala kaming openly ine-endorse na maging Senate President or kung sino man na pwedeng humalili. Kaya humihingi ako ng dispensa sa publiko, pero dapat sana kung characteristics man ng Senate President yung pinag-uusapan, dapat as objective. Kumbaga lahat ng tao may biases, pero sino ba sa mga senador yung may track record na to some extent, he or she has risen above personal biases to give way to the sentiments of the majority of the senators o kaya during times na mayorya ng senador gusto ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa publiko, sino ba yung may track record na who would put his or her foot down to say na hindi po pwede yan. Sa usapin ng impeachment, dapat mag-proceed ito. No questions asked, no more delaying tactics. So sino ba yung mas qualified na gumawa noon? So that's the big question that should be answered. Meron naman po kayo nakikita? Sa totoo Yung lang, tawa ni again Professor, oo. oo Oo, nga sige eh. po. Baka si Ted Filon mas may masasabi tungkol diyan pero mahirap magsalita ng tapos kaya nga halimbawa okay let's name names total personal na opinion lang naman at haka-haka ito si Gatchalian isa sa mga sinasabing pupwede pero dapat kung yung mamamayan busisiin din ng mabuti kung ano yung track record niya kung siya nga ba talaga ay merong mas matino yung gagawin niya. At kung sakaling siya yung mapili, hindi tayo dapat maging masyadong kumpiyansa na magiging okay na, dapat maging mapagbantay pa rin tayo. Tito Soto, babalik ba bilang Senate President? Again, the same attitude dapat yung maging mindset natin. Bantayan din natin ng mabuti and then i-criticize at i-call out din natin if necessary. So mas ganun sana yung ating mindset. Sana may makita nga tayong ganyan. Pero Sana. Professor, gusto lang din po naming hingan ng inyong reaksyon dito sa bagong bumubuo ng Senate Blue Ribbon Committee natin na nakatoka no para imbestigahan yung Okay. mga corruption and public doings ng ating mga public officials, government officials. Ang mga kasama po dito ay si Senator Jinggoy Si Pia. Estrada, Pia Ayan. Cayetano, Senator Cheese Escudero,
Senator Rodante Marcoleta, we have Senator Bongo and Senadora Amy Marcos. Meron pa ba ako hindi nabanggit doon? Ano po reaksyon Yeah, nyo dito? actually halos lahat ng nasa mayorya ay miyembro ng Blue Ribbon. Mhm. Pero tingnan natin, ang chair ngayon si Pia Cayetano at yung dalawang vice chair ay involved unfortunately sa iba't ibang iskandalo, whether flood control yan or iba pang akusasyon ng korupsyon. So malaki ang challenge sa Blue Ribbon Committee na talagang to go above and to rise above certain challenges and to answer simple questions like bakit yung mga vice chair mo involved sa corruption at most likely sila yung maiimbestigahan sa Blue Ribbon Committee level. So dapat sagutin yon at saka bakit yung minorya naitsapwera. Correct me if I'm wrong, DJ Chacha. Tiningnan ko yung membership ng Blue Ribbon Committee, wala yatang minority senator doon. Yung Oo. senator na identified sa minority. So yun yung isa ring issue na dapat na ma-resolve kasi paano magiging balansyado kung puro majority yung nandoon, Senate majority yung nandoon at yung iba pa sa kanila may mga bagahe. So again, it raises certain credibility problems at baka mahirapan ding umusad yung anumang investigasyon at baka isipin na whitewash lang at niloto lang yung anumang pagdinig na gagawin sa Blue Ribbon dahil sa komposisyon na meron tayo. Lalo na sa usapin ng pagiging vice chairperson ng dalawang allegedly involved sa flood control scandal at iba pang corrupt practices. Professor, dito sa naging pagpalabas ni Senator Amy sa kanyang video, ang claim nga ng minority and we salute Senator Migs for standing and saying yung kanyang binabanggit na yun ay propaganda at fake news. Kapag ganon na isang public official ang inaakusahan na siyang nagpapalabas at nagpapakalat ng fake news, mismo na public official at senador pa, ano implikasyon nito sa atin, sa ating lipunan? Kasi ngayon may laban kontra fake news. Pero kung mismong mga kapwa senador ang nagsasabi na propaganda yan walang basis yan, fake news yan At napanood natin at napapanood marahil ngayon ng mga nanonood sa video ito kasi nga hindi naman ito nawala na sa YouTube ngayon Paano yan? Opo. Okay, magandang tanong po yan. Kasi ang problema rito, talagang nakakahiya na yung Senado. Last week ay naging bahagi tayo ng international headlines. Ewan ko kung aabot ito sa international level, pero yun yung problema. Ang fake news talagang umaabot sa kataas-taasang ahensya ng gobyerno. Ang kinababahala ko lang dito, Sir Ted, baka gamitin itong excuse ng House of Representatives at saka ng Senado para magkaroon ng crackdown sa fake news at para i-push yung tinatawag na anti-fake news laws na posibleng maging sagka naman at maging sagabal naman at makompromiso naman yung ating kalayaan sa pamamahayag kasi posible na sasabihin ika-crackdown natin yung mga fake news peddler pero yung mga critical na nagko-komentaryo, yung mga critical na news media organization, yun naman yung tatamaan ng anti-fake news laws kasi yung definisyon ng fake news ng ilang mga opisyal ng gobyerno, kung sino man yung bumabati ko sa kanila. Alam naman natin yung track record ng pagiging balat sibuyas ng ilan sa kanila. Hindi lang sa Senado may balat sibuyas, kahit saan meron po. Yung nga yun, ang ating susunod na paksa nga dito ay yung panukala nila Congresswoman Garin et al. Na magkaroon sila ng investigasyon para nga dito sa posibleng regulasyon sa mga medium gaya ng YouTube at ilang pa at Facebook doon sa umano mga nagpapakalat ng fake news. Na kapanayam natin siya, may binabanggit siya na specific cases in her district na ginagamit daw po yung medium to extort, Nagpapakalat ng fake news against a teacher. Yung teacher natatakot kasi nga dahil sa fake news, nasira na yung buhay at kinokotongan nung peddler.
Ngayon, para daw i-take out ito, magbabayad muna. Yun ang kanyang mga specific cases. No? Sabi ko nga, criminal na talaga yung intent na yon. So, ikaw, Opo. ikaw bilang isang profesor no, sa pamamahayag, ano ang danger ba nito na ating kakaharapin kung sakasakali? Gagamiting excuse yung pag-crackdown sa press sa pagpaparusa nga doon sa mga sinasabing suspected na kriminal kasi wala namang problema kung ang isang journalist ay nangingikil, pwede namang hatulan yan at akusahan ng extortion or anumang krimen na ginawa niya kasi walang kinalaman ito sa press freedom. At saka tandaan natin na kahit yung NBI ginagamit na excuse na rin yung pag-aresto nila kay Mabanta at saka yung beef nila with Aha. PGMN Mhm. para magpasa para i-encourage yung Kongreso na magpasa ng batas to distinguish between real journalists and fake journalists daw. Mhm. Kasi the moment we do that, the moment we try to come up with government-led accreditation mechanism sa media, parang sinusuko na natin yung self-regulation na mahalagang elemento po sa usapin ng kalayaan sa pamamahayag. Kaya bilang profesor ng periodismo, talagang nababahala po tayo sa ganitong klasing galawan sa Senado at saka sa Kamara de Representante kasi hindi po katanggap-tanggap ang anumang batas na ipapasa nila para sagkaan yung ating batayang kalayaan in the guise of cracking down of sa usapin ng fake news peddling. O kasi din minsan o madalas no nababanggit na Mm, fake news 'yan kapag hindi nila gusto yung balita, exactly. no? Yun Tama po 'yun. kayo. Mhm. Mhm. Opo, Ah, tama po kayo. Kasi not to be too personal, pero kayo ni Ted at DJ Chacha, ilang beses na kayong naakusahang fake news peddler ng ilang mga tao, di ba? Hindi dahil fake news ang ginagawa ninyo, kundi dahil hindi sila sumasang-ayon. May isang network 6 years ago napasara dahil tinawag ni Duterte noon na fake news daw along with other news media organizations. So yun yung problema. Kasi through the years, hindi naman natin nilalahat yung mga government official, pero ang concept kasi nila ng fake news masyadong self-serving. Kaya feeling nila kaya nilang i-overpower yung media. Kapag naglabas tayo ng batas kontra fake news, lalong ma-embolden yung mga walang pakundangan at walang respeto sa kalayaan sa pamamahayag o iba pang batayang kalayaan, kaya babalik tayo doon sa dark years of martial law at saka baka mm. nga mas malala pa sa Mhm. martial law yung pagdaanan natin. Alright, huling punto, Professor, anong take mo sa charter change dito sa ating mga nasasaksihan ngayon sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Kasi meron sigurong mga iba ngayon, no, na ang iniisip nga na ito siguro ang fertile, no, na Apo. pagkakataon para pag-usapan na ito. Worth ba na dalawa ang kapulungan ng Kongreso? Worth ba na tayo'y gumasta ng, andali lang, babalikan ko. Magkano yung kwentada mo, baby girl? Oo, it is Nasa 36 billion? 36.725 Billion pesos a billion year. Billion. pesos. Opo, para Oo. patakbuhin ang dalawang kapulungan ng Kongreso. 36.275 billion pesos. Prof. Apo. Well, syempre dapat naman talaga na gamitin ng mabuti yung pera ng bayan. 36 billion will still go a long way. Pero hindi naman ito nangangahulugan ng pag-abolish sa legislative branch o yung pag-reorganize sa panahon ngayon. Kasi ang basic na tanong, para kanino ba yung tsa-tsa na sinusulong nila? Kasi ang napag-uusapan ay yung pagpapahaba ng term limit, o Mhm. kaya yung pag-postpone sa halalan, sino ba yung makikinabang sa ganitong klaseng kalakaran? Yung sinasabing dapat pataasin yung edad ah, ng mga tatakbong pangulo o pangalawang pangulo, sino ba ang makikinabang doon? Kaya yun yung problema sa charter change, masyadong self-serving yung interest. Pwede naman tayong magkaroon ng mahabang diskusyon kung ano ba yung the best form of government, ano ba yung the best legislative na setup para mas mag-complement sa executive tsaka sa judiciary. Pero may panahon para diyan. Bakit siya minamadali? In fact, dapat nga dumaan ito sa tamang proseso at Mm. sa tamang konsultasyon. Wag dapat sabihin na dapat by 2028 gawa na ito para alam natin kung may election o wala. Non-negotiable po yung 2028 elections para sa Contradaya at least. Oo.
Okay, sige. So salamat na marami, Professor, sa inyong panahon sa aming programa. Muli po sa mga nakikinig sa atin, marami ang nagmumura, marami ang galit. But, ito po yung ating gustong mangyari. Pag-usapan natin tong isyong ito. Baka naman po kahit papaano makapagbigay po kami ng kaisipan po sa inyo tungkol po dito sa ating mga napapanood at yung ating pagtangkilik sa mga informasyon na pumapasok sa ating mga kukote. Professor, salamat muli na marami sa iyo. Sa uulitin po. Yeah. Maraming salamat, mabuhay. Professor Danny Araw ng Universidad ng Pilipinas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.